Alright, dito sa Pilipinas ay mayroon ho tayong kanya-kanyang mga lugar, no? We have the respective places all over the country. And syempre, bawat lugar ho natin ay meron ho tayong mga tinatawag na mga icons and the trademarks, and also meron ho tayong tinatawag na nicknames, no? For example, Davao City, may hometown, may beloved hometown. So tinatawag ho namin siya na Durian Capital of the Philippines, Chocolate Capital of the Philippines, mga ganyang nicknames. Basta mga kapital-kapital, yun talaga ang kadalasan sa mga mga bukang bibig ng mga Pilipino sa ating mga respective places, metro cities, and highly urbanized cities. So dito naman ngayon, pag-usapan natin ang Iloilo City. So ang Iloilo City, marami din po silang mga nicknames and trademarks, no? Or mga capitals. For example, cyclist, bike lane capitals. Basta capital sila, no? Sa bisikleta. Hindi dahil siguro sa napakaraming bisikleta, kundi sila ay isa sa may pinaka safest na mga bike lanes and cyclist or bicycle lanes, no? In fairness sa Iloilo talaga, no? Talagang lahat ay binigyan ho talaga nila ng priority, no? Sa mga motorist, sa mga pedestrians and cyclist. Kaya sila tatawag na bike lane capital. Pero isa rin sa pinakamalinis na lugar, no, ang Iloilo City. So parang naging icon and trademark ho nila yan. Tapos may pinakamataas, pinakamaganda. I mean, hindi pala yata pinakamaganda, kasi pag sinabing pinakamaganda, ano yan parang subjective, subjective, yes. So may mga esplanades din pala na maganda dito sa Pilipinas, like Pasig City. I mean, Manila City, Pasig River. Yan, sa City of Manila, doon sa may Binondo. So maganda ang kanilang esplanade, kasi nga lang konti lang maliit. Yes. And maganda rin ang kay Iloilo. So kumbaga parehas silang maganda in different forms. Yan, in different aspects. Iba ang kanilang formula, iba ang kanilang timplada. Parehas maganda, no? Anyway, so pag-usapan ho natin yan one of this day, or one of this isa sa ating mga magiging vlog ho natin yan, no, susunod nito. Tapos yan na nga, bali ano pa ba ang capital of Iloilo City? Syempre, no, mga City of Gastronomy, UNESCO Heritage ho yun. Hindi yun basta-basta na pagkakakilanlan or award or title, di ba? Hindi siya gawa-gawa lang ng mga Ilonggos or mga Hiligaynons or mga taga-Panay or taga-Iloilo, kundi gawa talaga siya ng survey. Tapos may judging ho talaga dyan. Tapos yan, sila ang hinirang. Sa daming mga Pilipinas, ang gagaling natin magluto, ang dami nating ang dami nating mga pagkain talaga, pero talagang nanalo ang Iloilo City when it comes to pagkain, the gastronomy city of UNESCO Heritage, parang ganun. Tapos tinalo nila yung yung culinary capital of the Philippines. So culinary capital of the Philippines, ano nga ba yun? So syempre sa may Pampanga ba, di ba? Culinary capital. Anyway, so yun, bali ano ba bang capital sa Iloilo City na pag-uusapan ho natin? Of course, yung park, yun, plaza, yes. Although hindi ko masasabing sila ang matatawag po na plaza capital of the Philippines, kasi parang pag sinabi natin capital or plaza capital, so siguro sa malinis, ganda, napaka-unique ng kanilang napakaganda ng kanilang mga design sa kanilang mga parks, mga public and open parks. And napakalinis pa. So Iloilo City na yata ang pinaka-top tier, pinaka number 1, no, ilagay ko sa listahan. Pero syempre, may pinakamaraming public parks sa buong Pilipinas is Gusto Davao. Sa akin lang yan, tansya ko lang yan base sa aking mga napupuntahan. So last time I checked, that was 2023, last year, no. So nasa 26th public open parks so meron ang Davao City. So that time marami pang mga ongoing na under construction ng mga open and public parks. So baka ngayon nasa mga 30 na. So ngayon, if you're watching this if you're coming from Cebu, CDO, if you're coming from Iligan, if you're coming from Zamboanga, Jensan, if you're coming from Iloilo City, if you're coming from Bacolod City, some part of Luzon, pwede bang matanong ko ho dyan sa inyo, if you're from Visayas, taga Tacloban, please let me know in the comment box kung ilan ho ang inyong open and public parks. Kasi dito sa Davao, meron ho kaming 26 nung 2023 ho yun. So, ibig sabihin ngayon nasa mga, it's about 30 or lampas 30 na siguro. Kasi nga, ang daming mga under constructions na mga open parks and public parks. So ibig sabihin, kung may lalagpas pa sa mga 30 parks dyan sa Davao City, so yun, sa'yo ko ibibigay ang iyong title na the capital, plaza capital or park capital of the Philippines. Kasi as of now, Davao muna, no, park capital in terms of paramihan, pero pag pagandahan, palinisan, paastigan ng disenyo, and
maintain, so ang kalinisan talaga, so it's Iloilo City is the best. Kaya nga itong video na to is we're talking about na Iloilo City public parks and the plaza kasi napakaganda. So ibig sabihin, kapag punta ka ng Iloilo City, hindi lang mga shopping malls ang magandang puntahan dito, hindi lang mga pagkainan, hindi lang yung mga esplanades and sidewalks ang mai-enjoy mo dito, maging ang pagtatambay sa plaza. Sobrang ganda ho dito. So ano nga ba ang ang ibig sabihin ng mga public parks and open parks? So what does it mean to every Filipino people, no? So pagkakaintindi ko, based on my own understanding, ang public parks and open parks ay para ho talaga yan sa mga taong gustong mag-exercise, mag-jogging, di ba? Tatambay kasama ang pamilya, tropa, barkada, lahat-lahat, no? So kumbaga applicable for all ages. Ang public parks is siya, no, bali para tayong mga ibon ba, no? Parang ibon ang mga tao na naghahanap ng madadapuan, mapagpahingahan. So ang public parks is open for all walks of lives, for all kinds of status of people, para ho siya sa lahat, no, mababata, matanda, no? So it's open for all. Hindi siya kagaya ng mga private parks na sarado sila by the time na darating na yung alas 9 ng gabi, or di kaya basta gano'n, no? So may limit. So dito sa open public parks sa Pilipinas is talaga siya, mapapakinabangan ho siya ng lahat. Siyempre basahin ho natin, no, ang ibig sabihin ho ng public parks in English. What are the effects of public parks? Parks are beneficial to humans for many reasons, and they are also beneficial to native plants and animals. Especially in urban areas like cities, parks are an effective area to encourage native flora and fauna to grow. This will make the area more inviting and safe for wildlife to enjoy as well. The public parks in the Philippines is important because the beauty and splendor of the park can improve the image of the city. Well-maintained gardens can also become a tourist attraction, inviting foreigners and other Filipinos to come and bask in the unique atmosphere. Apart from these tangible benefits, public parks are also essential to people's well-being. So yun na ho, no? Binasa ho natin ang kahalagahan at ang kanyang meaning, no, sa ating mga tao, sa ating mga Pilipino, itong mga open parks and public parks. So yun na nga, no, mapagtatambayan, mapagpapahingahan ng lahat ng uri ng antas ng tao. Meron ang tao, no? So mapamayaman, mahirap, so magbarkada, magpamilya, magkakamag-anak, no? So pwede ho dito mamasyal. So yun na nga, bali hindi man siguro matatawag nating parks capital itong Iloilo City, gawa nung tansya ko mas marami pa rin ang park sa Davao City. Yun na nga, last time I checked is 26, no, na meron tayong open in the public parks 26. So that was 2023, and marami pang ang mga under construction that time. So siguro ngayon nasa 30 na. So Iloilo City siguro is mas bababa pa sa 20 ang kanilang parks, pero pagdating sa linis, ganda, Iloilo is the best among the rest.